Yan, so tayo po ngayon ay nasa ika-apat na po na part ng ating pong series, ng ating pong pinag-aaralan, yung Ten Commandments. So nandito na po tayo sa ika-apat na utos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yan, basahin po muna natin sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Nandiyan po yan. Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Sige po, tayo po tayong lahat bago tayo manalangin. Basahin muna natin. Sabi po rito, Exodus 20, 8 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or your sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Diba, sa Tagalog version, sabi po rito, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga alipin lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ko sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Yan, sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito na kami po ay pinagpala niyo na po, Panginoon, sa umaga pong ito kung bakit kami narito. Kami po ay bilang pinili niyo, pinapaunawa niyo po sa amin, Panginoon, yung mga kahalagahan nito. Maraming pong salamat na sa umaga pong ito, patuloy niyo kaming turuan, patuloy niyo kaming kausapin, Panginoon, patungkol po sa inyo po mga salita, na patuloy na tumimo po ito sa aming buhay. Maunawaan po namin, Panginoon, ang inyo po mga salita. Masunod po namin ang nais niyo, Panginoon, maging sa araw po ito na inyo pong inilaan sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko po na bawat isa po sa amin ay ma-enjoy po namin, Panginoon, ang inyo pong mga salita. Ang oras na ito, ang araw na ito na inilaan niyo po sa bawat isa po sa amin. Para sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa biyayang ito na patuloy na nararanasan po namin, Panginoon, ang inyong pong kaloob, ang buhay na kaloob, Panginoon. May kakayanan pa kaming magpuri sa inyo, may lakas pa kami, Panginoon, para makasamba. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakapuna po tayo. May tubig ba tayo? Paano ang tubig? Tubig. Nanunoy, alam mo na ako. May straw pa. Parang soft drink yata pa. Okay, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon ay dami langgam dito ha. Dami langgam. Yan, salamat sa Panginoon at tayo po muli ay makikinig po ng salita ng Panginoon. At again, nasa ika-apat na part na po tayo ng ating pong tinatalakay. So, ika-apat na utos na. So, sana nasusundan po natin yung ating pong mga tinatalakay. So, nasa ika-apat na utos na po tayo ng Ten Commandments, yung remember the Sabbath day to keep it holy. Mga kapatid, sa ating pong panimula, bago pa man ang bayang Israel ay magtayo ng kanilang bahay, magtanim ng kanilang mga halaman,
or magsettle sa land na kung saan sila dinala ng ating Panginoon. Mga kapatid, unang bagay na itinuro ng Diyos sa bawat isa po sa kanila, sa kabila o sa haba ng panahon ng kanila po mga experience sa lupain ng Ehipto, isang bagay na itinuro ng Panginoon sa kanila kung paano po magpahinga. Nandiyan na po ba kayo? Isang bagay na tinuro ng Panginoon sa kanila ay kung paano po magpapahinga ang bayang Israel. Sila po yung mga tao na kung saan ay sanay na sanay sa buhay ng pagiging isang alipin. Sila yung mga tao na inilabas ng ating Panginoon sa lupain ng Ehipto at sanay na sanay po sa hirap at pagod na kanila pong nararanasan sa kanila pong buhay. Ito pong mga taong to ay kinakausap ng Panginoon hindi bilang slave people, bagkus sila po ay kinakausap ng Panginoon bilang redeemed people. At na-discuss na po natin mga kapatid na ang Panginoon ay nung time na nag-command ang Lord sa bahayang Israel, ay hindi po niya kinakausap yung mga slave people. Ang kinakausap ng ating Panginoon ay yung mga pinalaya niyang mga alagad, yung mga redeemed people. So ibig sabihin, makikita natin mga kapatid, even from the beginning, sa ancient Israel mga kapatid, ang Lord nagbibigay po ng utos, nagbibigay ng commandment and instruction sa mga taong pinili niya, sa mga taong niligtas niya, sa mga taong niredeem niya. Sa mahabang panahon, mga kapatid, makikita po natin na yung buhay ng mga Israelites ay sanay na sanay sila na ang measure ng kanilang buhay ay nakapokus sa bricks. Alam niyo yung bricks? Yung bato na matitigas o yung mga lupang matitigas na ginagamit sa paggawa ng store of promises doon po sa lupain ng Ehipto. Sa napakahabang panahon, mga kapatid, ang kanilang measure ng kanilang buhay ay umiikot sa bricks, umiikot sa labor, nangangailangan ng napakaraming output at kinakailangan nilang mag-survive sa araw-araw ng kanilang buhay. Ganito po ang buhay ng mga taga-Israelites during that time, mga kapatid. Sa lupain ng Ehipto, kitang-kita po natin, hindi sila tinuturing na mga anak. Tinuturing po silang mga alipin. Kitang-kita natin na ang buhay ng mga Israelites during that time ay sa lupain ng Ehipto, hindi sila tinuturing na sons and daughters. Naalala niyo po, kung yung na-discuss nung Sunday, we are adopted through Christ. Because of what Christ did sa ating pong mga buhay, tinuring tayong anak ng Diyos at nagkaroon po ng tinatawag na principles of adoption, mga kapatid. Pero kitang-kita natin sa buhay po ng mga Israelites during that time, ay sanay na sanay po sila na hindi sila tinuturing na anak, hindi sila tinuturing na sons and daughters, bagkus kitang-kita natin mga kapatid na sila po ay ang tingin po sa kanila, umiikot lang ang kanilang buhay kung saan papaano sila mabubuhay sa araw-araw na dapat ay kinakailangan ng output, kinakailangan mag-survive, kinakailangan maitayo nila yung bricks by bricks, day by day ng kanila pong mga buhay. At ganito po ang nakasanayan ng bayang Israel during that time sa lupain po ng Ehipto. Kaya nga, gusto ko maalala po natin, last Sunday, diniscuss po ni Pastor Jeff na meron tinatawag na principles of adoption. Ito po yung nakasulat sa Romans 8, verse 15. Basahin natin, sabi po rito, Romans 8:15. Ayan ba? Ayan. Sabi dito, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Hindi raw tayo binigyan ng espiritu ng pagiging alipin. But you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father. Tinuro po sa atin ng Sunday, mga kapatid. Kung maaalala po natin, tinuro sa atin yung tinatawag na principle of adoption na tayo po bilang isang mananampalataya, kitang-kita po natin na tayo po itinuring na mga anak, tinuring tayong sons and daughter kung bakit pwede na tayong tumawag sa ating ama ng ama namin. Amen? Pero sa bayang Israel, during that time, mga kapatid, hindi po sila tinatrato ng mga anak. Hindi sila tinatrato na son and daughter during that time. They were treated as workers. Yung katilapong katawan, their bodies were used. Yung kanila po mga oras ay kontrolado sa pamumuno ni Pero. Kung maaalala niyo mga kapatid at kung familiar kayo sa
sa nangyari sa buhay po ng mga Israelites during that time sa lupain ng Ehipto, kitang-kita po natin kung paano po sila tinatrato na bilang isang alipin. Alam mo, napakaganda nga po kapag habang pinag-aaralan natin to, minsan hindi na natin ma-appreciate kasi tinuturo na sa atin, we are already adopted as sons and daughters. Tinuturing tayong anak, inadapt tayo through Christ, tapos pwede na tayong tumawag sa ating Diyos bilang Ama namin. Pero during that time, the ancient Israel, mga kapatid, ang tingin po sa kanila ay trabahante lang. Talagang workers lang, yung katawan nila talagang bugbog sa pagtatrabaho, hindi sila pwedeng magpahinga, yung kanilang oras ay kontrolado ng pamumuno sa Egypt during that time, mga kapatid. At yung kanila pong lakas ay kinakailangan at lagi pong dinedemand doon po sa lupain ng Ehipto. Pero isang araw, mga kapatid, niligtas sila ng Panginoon at inilabas sila sa Egypt. Kung papansinin natin, mga kapatid, sa Mount Sinai na ating pong pinag-aaralan, nung time na ibinigay po ang Ten Commandments, at nasa ika-4 na po tayong utos na pinag-aaralan po natin, na kung saan tinuturo ng Panginoon na remember the Sabbath day to keep it holy, tinuturo niya sa bayang Israel, nung time na niligtas sila ng Panginoon, mga kapatid, sa Mount Sinai, the first rhythms na itinuro ng Lord sa buhay ng bawat isa sa kanila during that time, isang bagay na hindi nila akalain na ibibigay ng Diyos na nagligtas sa kanila ay kung paano magpahinga. Can you imagine, mga kapatid, kung gaano yung isang Israelites, yung bayang Israel during that time, na sanay sila na wala silang pahinga, sanay sila na nagtatrabaho day by day, bricks by bricks, wala silang pahinga, mga kapatid. Pero eto ang Panginoon, naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, tapos ituturo sa kanila yung salitang pahinga. Alam niyo, mga kapatid, bago tayo tumakbo sa pag-aaralan natin, gusto ko makita natin yung bigat nito during that time sa Old Testament. Okay? Sa bayang Israel, mga kapatid, sa ancient Israel, ang kautusan ng remember the Sabbath day ay isang seryosong commandment. Okay? Isang seryosong commandment during that time, especially dun sa Old Testament, especially dito sa ancient Israel o sa mga sinaunang Israel during that time. Bakit? Sapagkat makikita natin, mga kapatid, actually, diniscuss to ni Pastor Jeff, sabi ko, kunin ko tong part na to kasi ito yung mabigat eh. Ito yung mabigat sa panahon nila during that time. Na diniscuss din ni Pastor Jeff parang 20 years ago, dito 20 years ago. Parang ilang taon lang, no? Mga 2 years ago. Diniscuss ni Pastor Jeff to. Ang command na ito, mga kapatid, sa bayang Israel, sa ancient Israel, na kapag in every time, or kapag ang Sabbath na ito, binaliwala nila, breaking the Sabbath, mga kapatid, is a serious sin for the Israelites. Buti tayo, parang, kung isipin natin tayo, kung minsan, mga Kristiyano nowadays, ay, kung isipin natin, anytime kung kailangan natin, kung kailan natin gustong mag-church, kung kailan natin maisipan o hindi tayo or wala tayong ibang gagawin. So there are times nagiging parang optional para sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon yung pag-attend po nung ganito pong klase ng gawain o yung tinatawag nating Sabbath day. Pero during that time, mga kapatid, seryoso po ang ating Panginoon at isa to sa mga serious sin na po pwedeng makomit ng bayang Israel during that time. At hindi lang po basta magkakaroon ng kasalanan o hindi lang po basta sesermonan ng Panginoon. Makikita po natin yung seryosong usapan na ito pagdating sa Sabbath day, mga kapatid. Tinuturuan ng Lord ang bayang Israel na kinakailangan ang Sabbath day, you should take the Sabbath day seriously. Hindi po pwedeng kung ano lang o kung paano mo lang siya gagawin, kung paano mo lang siya or kung kailan mo lang siya gustong gawin, gusto mong umatay ng Sabbath day. Hindi, pinapakita po dito, mga kapatid, kung gaano kabigat ang kautusan na ito
pagdating po o during that time sa ancient Israel. Ito pong Sabbath day, mga kapatid, it is a capital sin that result a capital punishment. Death penalty. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang nagkakaroon lang po ng death penalty. Kasi dati meron death penalty, ngayon wala na rin eh. Inalis na rin yung death penalty. Pero alam nyo, kung papasin natin, dun sa binasa natin kanina, ang bayang Israel, yung time na itinuturo ito ng ating Panginoon, ng Diyos sa bayang Israel, na in every time, huwag niyong kakalimutan itong Sabbath day na ito, sapagkat meron tong kalakip na kaparusahan sa bayang Israel during that time, mga kapatid. At kitang-kita natin yung resulta in every time, o kapag sila po ay hindi nila ginawa ng tama, ito pong Sabbath day na ito, mga kapatid, na ang kapalit o ang punishment po dito, mga kapatid, is yung death penalty. Can you imagine? Kapag break mo ang Sabbath day, ang gagawin sa'yo ng Panginoon, papatayin ka. Ito yung utos ng Panginoon sa bayang Israel. Sapagkat tinuturo po ng Panginoon sa bayang Israel na ang Sabbath is a holiday from Holy God. Amen? Tinuturo ng ating Panginoon during that time. Gusto ko makita natin yung bigat nito sa bayang Israel during that time. Kung gaano kaseryoso ang Panginoon pagdating sa pag-take natin, sa pag-remember natin, sa pag-honor natin sa tinatawag na Sabbath day o yung araw ng pamamahinga. Ito kasi sa atin sa panahon natin, ito yung Sabbath day natin eh. Kapag araw ng linggo, nandito tayo, nag-worship tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, nananalangin tayo. Ito po yung Sabbath day natin. During that time, mga kapatid, kung gaano kabigat yung penalty in every time, or kapag ang bayang Israel, hindi sumusunod sa mga kautusan at sa command ng ating Panginoon, especially pagdating po dito sa Sabbath day, mga kapatid, na ang capital punishment ito is yung tinatawag nating death penalty. Alam nyo, kitang-kita natin yung bigat at seryosong commandment ng ating Panginoon pagdating po dito sa Sabbath day. Pero may problema. Alam nyo kung ano yung problema? Can you imagine, nung time na dinidiscuss at pinocommand ito ng Lord sa bayang Israel, tingnan nyo kung gaano kabigat yung commandment na ito. Pero ang problema, mga kapatid, yung kinakausap ng Panginoon, ang ancient Israel, hindi sila sanay sa ganitong klase ng kautusan. Ang problema, mga kapatid, itong bayang Israel na kinakausap ng ating Panginoon, itong commandment na ito ay very sound strange sa kanila. Bakit? Former slaves po sila eh. Bago po kayo makatulog, taas lang kami pag inaanto ka. Taas lang kami. Alam ko malamig. Tapos buksan pa natin yung aircon, nadilalo lumamig. Di ba? Sana nakikita niyo, mga kapatid, yung bigat nung kautusan na ito pagdating during that time sa ancient Israel, na to the point na hahantong sa kamatayan kapag hindi nila tinake ng serious itong Sabbath day. Ang problema, ito pong mga bayang Israel during that time, mga kapatid, ay kalalabas lang po sa Egypt. Sanay po sila na sila po ay nagtatrabaho. Can you imagine, yung tinuturo ng ating Panginoon, yung Sabbath day, nang magkaroon sila ng araw ng pamamahinga? Hindi sanay hindi sanay po ang bayang Israel during that time because dati po silang mga slave. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid, dati po silang slave. Kung saan dinidemand po yung lakas nila, dinidemand yung time nila, para sa kanila ang pagpapahinga ay kaparusahan ng kapalit. Kung naaalala niyo po, mga kapatid, si Moses, alam niyo kung bakit siya napunta from Egypt, na umalis siya sa Egypt, sapagkat ipapapatay siya ni Pharaoh, sa anong dahilan? Kasi one time, habang naglalakad si Moses, nakita niya yung isang kapwa niya Israelita, yung kapwa niya, yung alam niyang nasa lahi nila, na nagpapahinga, alam niyo kung anong ginawa ng alagad ni Pharaoh? Pinalo ni Latigo.
Sa galit ni Moses, pinatay niya ngayon yung Egyptian na yon. Sana nakukuha nyo, ang Israelites during that time, mga kapatid, kapag nung time nandun po sila sa Egypt, hindi po sila pwedeng magpahinga. Sapagkat pag nagpahinga sila, ang kapalit nun, kaparusahan. Ang kapalit nun, latigo, galing po sa mga taga-Egyptian. Tapos narito ang ating Panginoon, tinuturuan sila kung paano po magpapahinga. Kung paano maglalaan ng araw ng pamamahinga. Yung tinuturong Sabbath day ng Panginoon sa bayang Israel ay hindi tumutukoy sa pagiging tamad. Okay? Hindi po katamaran. Biruin mo yung Sabbath na tinuturo ng Panginoon na makapahingahan ay hindi tumutukoy sa katamaran. Sanay na sanay po ang bayang Israel during that time na kapag nagpahinga sila, ang tingin po sa kanila ng mga taga-Egypt, tamad. Okay? Kaya po nakakaranas po sila ng latigo, nakakaranas po sila ng pagmamalupit sapagkat during that time, they were slave in the land of Egypt, mga kapatid. Itong tinuturong Sabat na ito ng ating Panginoon, yung araw ng pamamahinga, tumutukoy po ito, mga kapatid, yung rest was freedom. Can you imagine kung gaano very sound strange to sa mga taga-Israelites during that time? Galing ka sa nakakapagod na buhay. Biruin nyo, 430 years. Ang sabi ng scripture, 430 years, ang bayang Israel doon sa lupain ng Egypt. Nung namatay na po si Joseph the Dreamer, napunta na sila sa pamumuno ng mga masasamang hari sa Egypt. Makikita po natin, mga kapatid, na araw-gabi, wala silang pahinga. Gumagawa sila ng store of promises, bricks by bricks. Lahat ng oras nila dinidiman ni Pero. At hindi sila pwedeng magpahinga. Tapos ituturo ng Panginoon, yung rest na ito, hindi ito tumutukoy o hindi ito magkakaroon ng kapalit na kaparusahan. Yung rest na itinuturo sa inyo ng Panginoon during that time, itinuturo ng Panginoon, itong rest na ito ay tumutukoy sa freedom. Rest was freedom, mga kapatid. Ito pong Sabat na ito. Ito pong Sabat, mga kapatid, nire-remind ang bayang Israel during that time that they no longer belong to Pharaoh. Nakukuha niyo po, mga kapatid, kapag nung tinuturo ng Panginoon ang Sabbath day, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin niyo, magbigay kayo, ilaan niyo yung oras ng pamamahinga para sa akin. Pinapaalala ng ating Panginoon yung sa pamamagitan ng command na ito, mga kapatid, na you are no longer belong to Pharaoh. By the way, Pharaoh, it represents po niyan yung bondage of sin. You are in the bondage of sin. You are a slave. Pero nung pinocommand ng Panginoon that na remember the Sabbath day, itinuturo ng Panginoon, pinapaalala ng Panginoon sa bayang Israel that you are no longer belong to Pharaoh. Pinapakita po, mga kapatid, tinuturo ng ating Panginoon sa bayang Israel na yung buhay ninyo hindi lang nadidefine sa walang katapusang pagtatrabaho. Ipinapakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng commandment ng Sabbath day, mga kapatid. Ipinapaalala niya sa bayang Israel na yung buhay ninyo, magmula nung nilabas ko kayo sa Egypt, yung buhay ninyo, hindi na siya nadidefine, hindi lang siya basta, hindi lang siya laging nagtatrabaho, hindi lang siya laging tumutukoy na kinakailangan ninyo ng walang katapusang pagtatrabaho. Pinapaalala po ng Panginoon sa bayang Israel, mga kapatid, na sila po, ang bayang Israel, they belong to the Lord. Alam niyo po, yung time po na inilabas po sila sa Egypt at nagpapakilala ang Lord, I am who I am, nagpapakilala po ang Panginoon sa kanila that you no longer belong to Pharaoh. You are not, kumbaga, pinapakita ng Panginoon, mga kapatid, sa bayang Israel, hindi na kayo slave, hindi na kayo mga alipin, malaya na kayo, hindi na kayo nasa kamay ni Pharaoh. Ako na nagmamay-ari sa inyo.
Pinapaalala ng Panginoon sa bayang Israel that they belong to the Lord. Ang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay, na nag-rescue sa kanila, na patuloy na nagpo-provide at nagsusustain ng kanilang pangangailangan. Kitang-kita po natin mga kapatid, sa buhay po ng mga Israelites during that time, hindi lang sila basta inilabas sa Egypt, kitang-kita natin kung paano sila sinusustain ng Panginoon. Na hindi lang sila basta niligtas ng Panginoon, hindi lang sila basta pinili ng Panginoon, bagkus yung pagpili na yon, kasabay po nun yung pagsusustain sa buhay po nila. Kaya nga pinag-aaralan natin mga kapatid yung sustaining grace na ibinibigay at pinapakita sa atin ng Panginoon. Ipinapaalala po sa bayang Israel na sila ay wala na po sila sa kapangyarihan ni Pero. Bagkus sila po ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito pong commandment na ito na remember the Sabbath day. Sana habang nandiyan kayo, hindi nyo iniisip yung exam nyo bukas, yung trabaho nyo mamaya, trabaho nyo bukas, o wala pa kayong pagsaing. Sana nandito pa lang hindi yung isip natin kasi aantukin kayo pagka medyo iniisip nyo pa yung gagawin nyo bukas na nakakapagod. Alam nyo mga kapatid, ito pong remember the Sabbath day, hindi lang po ito basta command na you just stop working. Hindi lang ito basta commandment na kinakailangan mong tumigil sa trabaho. Gusto ko po makita natin mga kapatid, ito pong commandment na ito mga kapatid, ito pong command ng Lord na ito, ika-4 na utos ng Panginoon sa bayang Israel. Nagpapaalala ang Panginoon sa pamamagitan ng commandment na ito na nais ng Lord na maintindihan po ng bawat isa po sa atin kung sino po ang may hawak sa mundong ito, sa kabila o sa panahon na tayo po ay nagpapahinga. Isa itong utos na alalahanin po natin kung sino ang may hawak sa mundong ito kapag sila ay nagpapahinga o kapag tayo po ay nagpapahinga. Can you imagine mga kapatid, minsan kasi sanay na sanay tayo na kapag tayo po, nandiyan kayo, wala kayong ginagawa, minsan inisip natin, sayang yung sahod natin sayang kikitain ko, sayang yung trabaho ko, may time pa sana ako ngayon. Diba? Sayang yung negosyo, sayang yung kikitain na everything. Pero nagpapakilala ang Panginoon sa Sabbath day, mga kapatid, sa katuruan ng Sabbath day. Gustong ipaunawa ng Lord sa bayang Israel, sino ba ang Diyos na may hawak sa mundong ito? Sino ba yung Diyos na may higit na may kapangyarihan kahit na ikaw ay hindi gumagawa? Kung maalala niyo mga kapatid, sa bayang Israel, kapag naglalakbay po sila sa wilderness, pag pinapakain sila ng Panginoon ng mana, sa ika-6 na araw, sinasabi ng Panginoon, kumuha kayo ng 2 beses. Kumuha kayo ng times 2 doon sa kinukuha nyo everyday. Kasi kinabukasan, sa ika-7 araw, araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha Alam mo, matigas talaga yung ulo ng bayang Israel Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang kukuha ng sobra, yung iba kumukuha talaga ng sobra Tapos ang nangyayari, inuud. Ang nangyayari, natutunaw. Tapos pag sinabi ng Panginoon, kumuha ka ng doble, sapagkat bukas, araw ng pamamahinga, wala kayong gagawin, pero iba talaga hindi kumukuha Pero mo kinabukasan, nakala nila may darating na mana from heaven. Pero wala talagang lumalabas. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, blines na niya yung araw na ito, create na niya yung araw na ito para sa mga taong niredeem niya. Para sa mga taong pinili niya. Isa itong paalala mga kapatid, isa itong utos sa bayang Israel na alalahanin nila kung sino ang may hawak sa buhay nila. Sino ang may hawak sa mundong ito. Kahit nasa oras na sila po ay hindi gumagawa. Kahit nasa oras na sila po ay nagpapahinga. Mga kapatid, the Sabbath day is the day of rest for God's people. Isa itong araw ng pamamahinga para sa mga taong pinili ng ating pong Panginoon. Because Sabbath is a sign of redemption. Isa itong bagay na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin bilang sign na tayo po ay niredeem na ng Panginoon, niligtas na tayo ng ating Panginoon, niredeem na tayo ng ating Panginoon. Alam naman natin mga kapatid, ito pong Sabbath, nagsimula po to, originate po ito doon sa creation. Pero alam nyo,
ang Panginoon, nagpahinga, pinapakita ng creation during that time sa Genesis, nung time po na, ang sabi ng scripture, nung time na ikapitong araw, nagpahinga ang ating Panginoon. Alam nyo, hindi po dahil pagod ang ating Panginoon. Hindi dahil pagod siya. Nagpahinga ang ating Panginoon dun sa creation, hindi dahil pagod siya, but because His work was complete and good. Kitang-kita natin mga kapatid, yung rest na sinasabi ng ating Panginoon, pinapakita niya, kaya siya nagpahinga, hindi dahil pagod siya, hindi dahil sa dami ng ginawa niya, kundi pinapakita dito na nag-rest ang ating Panginoon sapagkat yung kanya pong create, yung kanya pong ginawa, it was complete and good. Kaya po mga kapatid, every time na meron pong Sabbath day, hindi lang to basta pagtigil sa trabaho o pagpapahinga. Yung tipong nakaupo ka, pag wala kang ginagawa, rest day, Sabbath day, kape-kape. Alam niyo yung Sabbath day mga kapatid, sana maunawaan po natin. At sana maunawaan po ito ng lahat ng mga mananampalataya. Na ang Sabbath day mga kapatid, hindi lang to basta pagtigil sa trabaho. Hindi lang to basta pagpapahinga, yung simple pagpapahinga. Tinuturuan sila ng Diyos mga kapatid na magtiwala sa Kanya na patuloy pa rin siyang gumagawa kahit na sila ay nagpapahinga. Medyo halo kain pa natin ng konti mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tao, hirap na hirap talaga tayo maglaan ng panahon para sa ating Panginoon, lalo na pag-araw ng linggo. Kasi iniisip natin lagi yung mga mawawala eh. Iniisip natin lagi yung mga bagay na po pwedeng mawala sa atin kapag hindi tayo gumawa, hindi tayo nagtrabaho. There are times, minsan parang isipin natin, wala tayong pinagkaiba dito sa mga bayang Israel. Yung time na nasa Egypt pa sila eh. Laging dinidemand yung lakas nila, kinakailangan everyday meron silang, magiging productive sila, kinakailangan lagi silang may gagawin. Pero pinapakita ng Panginoon mga kapatid, nung tinuturo ng Panginoon to sa bayang Israel, kahit na hindi ka gumagawa sa araw ng pamamahinga, ako yung may kapangyarihan sa lahat ng yan. Tinuturuan sila ng Diyos mga kapatid na magtiwala po sa ating Panginoon. Na kahit na po sa araw ng pamamahinga, patuloy pong gumagawa ang ating Panginoon. Patuloy pong kumikilos ang ating pong Panginoon. Alam niyo, gusto kong balansehin to sapagkat makikita natin mga kapatid yung bigat nito pagdating po sa ancient Israel. Pero alam niyo, ang Panginoong Hesus, nagbigay po siya ng pinaka-overview nitong Sabbath day na to, kung paano po natin to gagawin, at kung paano po tayo makakalaya pagdating po doon sa burden ng pag-attend po ng Sabbath day. Alam niyo, doon sa Mark chapter 2, verse 27, pero gusto kong basahin natin yung buong Mark chapter 2, verse 23 to 28. Ito po yung kwento mga kapatid na kung saan meron pong mga Pharisees na alam niyo na, pag Pharisees, laging naghahanap po ng mali pagdating po sa ating pong Panginoon. At lagi pong hinahanapan ng butas ang ating Panginoon kung paano nila ito madadakip, kung paano nila ito mapaparatangan ng kasalanan. Okay? Sa Mark chapter 2, ito po yung time na kung saan sinisita ng Pharisees ang ating pong Panginoon sapagkat yung mga alagad po niya ay pumipitas po ng trigo habang papunta po dun sa Sabat. Along the way, naminam sila mga nakitang trigo at pumipitas sila. Alam nyo, naging kumbaga, para sa mga Pharisees, ay isa itong malaking kasalanan sa panahon o sa araw ng Sabat. Basahin natin mga kapatid. Chapter 2, verse 23 to 28. Ganito po tinuturo ng Panginoong Hesus to. Sabi po rito, isang araw ng pamamahinga o araw ng Sabbath day, mga kapatid, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Alam niyo yung triguhan, may mga trigo, may mga nakatanim. Habang sila ay naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus,
Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Naalala nyo, diniscuss natin una yung bigat ng Sabat, na to the point kapag break mo yung Sabat, yung ordinance ng Sabat, merong death penalty. Amen? Pero sa panahon ni Jesus, merong ibinapakitang bagay na kung saan para makita, na hindi tayo to the point na magiging burden sa atin, yung mga ibang bagay na gagawin po natin. Pagdating po kung paano natin kinikip ang Sabat. Tingnan nyo to. Sabi rito, sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus. Nag-quote po siya dito, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, alam niyo, binabagi kasi ng Pariseo, sabi ng kautusan bawal yan kasi pumipitas ka. Binuhay mo yung kamay mo gumalaw, ginawa ko yung trigo, pinitas mo. Para sa mga Pariseo, may work na nangyari Merong effort para sa mga Pharisees, kapag araw ng pamamahinga, wala ka talagang gagawin, as in. Okay? Wala ka talagang gagawin, hindi ka pwedeng tumulong. Alam mo, kahit nga magpagaling ang Panginoon, sinisita nila na magpagaling sa araw ng pamamahinga, wala ka talagang pwedeng gawin kapag araw ng pamamahinga, sapagkat makikita natin yung bigat nito sa ancient Israel during that time, kung gaano po yung ordinansa nito na to the point na hahantong sa kamatayan. During that time, mga kapatid, dinahanapan ng mga Pharisees ang ating Panginoong Jesus kung paano nila ito pwedeng patayin. Okay? Sabi po rito, sinabi ni, ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Biruin mo, pumasok si David sa templo, kumuha ng tinapay, ibinigay sa mga kasamahan pa niya kasi gutom na sila Araw ng Sabat to, mga kapatid. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Kung papasanin natin, mga kapatid, itong bagay na ito, na kung saan, alam nyo, nung binabasa ko to, ilang beses ko itong inulit-ulit talaga, binasa itong verse na ito. Sapagkat kung papasin natin, kung maiiwan yung ating konteksto doon po sa Old Testament, mamamali po yung way ng ating pong pagkikip ng Sabat. Lagi tayong may burden, lagi tayong merong bigat dun sa pasanin na baka pag di ako umaten, pag may ginawa ko. Kasi pag naiwan yung pagbasa natin dito sa Old Testament, mga kapatid, hindi natin may enjoy ito pong Sabbath day. Kaya ito po sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, yung tinuturo ito ng ating Panginoon, tinan mo yung kinote niya. During that time, ang mga Pharisees, hinahanapan ng butas ang ating Panginoon sapagkat bawal para sa mga Pharisees yung paggawa, yung pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Di ba? Bawal yun. Hinahanapan nila ng butas sa ating Panginoon. Pero yung kinote ng ating Panginoon, hindi niyo pa ba nababasa yung sa panahon ni David? Di ba? Na yung pumasok sila sa templo, kumain sila ng tinapay, ibinigay pa niya sa mga kasamahan niya, at pareho silang kumain. Sa Mark, hindi natin nabasa na sinasabi doon na hindi sila nagkasala. Okay? Pero sa Matthew, binanggit doon na hindi sila nagkasala. Mamaya uulitin natin yan sa Matthew, sa verse sa book ng Matthew. Okay? Makikita natin, mga kapatid, kung paano itinuturo ng Panginoon yung Sabat na ito, na to the point na ang mga alagad, or yung during that time na ang mga alagad ay pumipitas ng trigo, at bawal para sa mga Pharisees na gumawa o magtrabaho kasi para sa kanila, pag pumitas ka ng trigo, ay para ka na rin nagtrabaho. Di ba? Can you imagine, may trigo, pinitas nila. Bawal ka magtrabaho sa panahon o sa araw ng pamamahinga. Pero alam nyo ba, pag binabasa nyo yung Deuteronomy chapter 23, verse 24 to 25, may ordinansa dun Pag binasa nyo yun, mga kapatid, ang ordinansa dun, kapag kayo ay naglalakad at napadaan kayo sa mga ubasan, sa mga triguhan, pumitas kayo at kinain nyo, wag lang kayo magbubulsa, wag ka lang yung gagamitin or ibebenta or ibabaunin pa. Basta nadaanan nyo, kinain nyo, walang kayong kasalanan. Hindi kayo tinuturing na nakagawa ng kasalanan. Okay?
Kitang-kita natin, yung mga Pharisees during that time, mga kapatid, very, very ceremonial ang pananaw nila pagdating sa Sabat. Very strict sila pagdating sa Sabat sapagkat during that time, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na dumating tayo sa punto na yung pag-attend natin ng Sabat ay parang pagpapakita lang na gusto lang nating luminis o gusto lang nating mapatawad yung ating pong mga kasalanan. Pinapakita ng ating Panginoon, mga kapatid, na even sa panahon po ng Sabbath day, kapag merong mga serious, okay, importante sa mga mananampalataya na tayo po ay naglalaan ng panahon ng Sabbath. Pero, may exception dito, mga kapatid. Kapag sa panahon ng Sabbath at merong mga serious matter na kinakailangan talagang gawin, okay, kinakailangan talagang gawin. Ang sabi ng Panginoon, during that time, naglalakad yung mga alagad niya, pumipitas ng trigo, ikinuot pa niya yung kahit sa panahon ni David, na nagugutom na yung mga alagad, kumuha si David ng tinapay, binahagi pa sa mga kanyang mga kasama, pero hindi po sila nagkasala. Ipinapakita po sa atin, mga kapatid, sa panahon ng Sabbath day. Okay? Nakikita natin yung bigat nito sa Old Testament, pero sa panahon ni Jesus Christ, itinuturo po sa bawat isa sa atin na sa araw ng pamamahinga, kapag merong mga urgent, may mga serious matter, pwede mong gawin sa araw ng pamamahinga. Lagi natin tinuturo yan dito, mga kapatid. Kapag ba, let's say, merong emergency, biro mo, manganganak na si Ate Angga, araw ng Sabat. Pero dahil nakikita natin yung bigat ng Sabat, dadalhin dito ni Kuya Biyong si Ate Angga bago manganak. Kasi araw ng Sabat eh. Di ba? Can you imagine, manganganak na si Ate Angga. Tapos araw ng Sunday. Pero dahil ang naiwan lang sa kanya, yung bigat yung bigat na tinuturo ng Sabat, na to the point na hahantong sa kamatayan, kapag hindi mo kinip ng tama yung Sabat, baka mapaanak si Ate Angga nang wala sa oras dito po sa loob ng church. Baka habang nagpipreach si Pastor Jeff dito, nanganganak si Ate Angga dito sa gilid. May emergency, may mga serious matter, pwede mong gawin, mga kapatid, sa panahon ng Sabat. Kaya po yung tinuturo ng ating Panginoon dito, yung habang naglalakad ang mga alagad, pumipita sila ng trigo eh. Kinakain nila eh. Okay? Kinakain nila. Pero kung babalikan din natin, yung Deuteronomy nga, yung chapter 23, verse 24 to 25, mga kapatid, yung ordinansa doon, sa panahon na yon, kapag napadaan ka at pumitas ka, kinain mo, walang kasalanan. Pero wag ka lang magbubulsa pa. Yung to the point na nag-e-effort ka na para kunin na yung mga nakikita mo. Okay, nakukuha niyo po, mga kapatid. So ganito po, itinuturo ng ating Panginoong Hesus na kinakailangan tayo, maintindihan natin ito sa araw na ito, baka may mga serious matter, hindi po natin kinakailangan para i-judge yung tao, kung ikaw nga naman may taga ka sa ulo eh. Ikaw nga naman, na-aksidente ka, pila yung paa mo, pupunta ka sa Sabat kasi ang akala mo ay mapaparusahan ka ng ating Panginoon dahil nagbe-break ka o dahil nilalabag mo yung araw ng Sabat. Pero ang tanong dito, mga kapatid, ang lagi nating question dito, sa panahon o sa araw ng pamamahinga, every Sunday, lagi bang talagang seryosong matter? Yung mga bagay na to the point na hindi tayo nakaka-attend, hindi natin kinikip ang Sabat, lagi ba talagang manganganak si Ate Angga? Lagi ba talagang may napilayan? Lagi ba talagang duguan? Di ba? Gusto kong balansin ito, mga kapatid, sapagkat ito yung katuruan na tinuturo ng ating Panginoong Hesus, pero kinakailangan maintindihan natin ng maayos na every Sunday na lang ba, lagi na lang ba may serious matter? Lagi na lang bang merong emergency? Can you imagine, napaka-bless mo, every Sunday merong emergency sa buhay mo. Na to the point na hindi ka lagi nakakati, sabi ng Panginoon, no? Sa araw ng Sabat, kapag may mga urgent, may mga exemption eh. Pag merong emergency, serious matter, may mga necessity, sabi ng Panginoon, hindi naman tayo nagkakasala eh. Yes, ito po yung tinuturo ng Panginoon dito, mga kapatid. Dito po sa pagdating po sa Sabat. Kasi para sa mga Pharisees, mga kapatid, pinapakita nila yung bigat nito na tinuturo sa Old Testament na kapag tayo o kapag hindi mo ginampanan yung Sabbath day, mga kapatid, ay
Isa tong malaking kasalanan. Isa tong malaking pagkakasala. Pero alam nyo, kahit na may ordinansa ang Panginoon sa Deuteronomy, sa Leviticus, para sa mga Pharisees, meron silang decreed eh. Hindi nila to tinatanggap. Para sa kanila, merong mabigat tong kaparusahan para sa mga tao. Kaya kung maaalala nyo, even ang Panginoon kapag nagpagaling sa araw ng Sabat, di ba? Kung maaalala nyo yung mga istorya na yan, sinisita sila talaga ng mga Pharisees, huwag kayong magpapagaling sa araw ng Sabat sapagkat dapat wala kayong gagawin. Kaya kung papansin niyo pagka sinabing Sabbath day sa ibang mga religious group, wala silang ginagawa, hindi gumano lang gumano. Bawal kumain, bawal kausapin. Talagang walang gagawin. Pero tayo, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na nakalaya na tayo sa mga bagay na ito. Amen? Nakalaya na tayo sa mga bagay na ito. At pinapakita rin sa atin ng verse na ito, mga kapatid, ng Sabat na ang ating Panginoong Jesus, siya din po ang Panginoon ng Sabat. Hindi ginawa ang Sabat, baka magkamali ako, lagi ako nalilito dito eh. Ang Sabat, mga kapatid, ginawa para sa tao. Yan po yung sabi dyan. Hindi po ginawa ang tao para sa Sabat. Alam mo, lagi kong binabasa to at lagi kong pilit pinapaunawa sa akin ng Panginoon yung mga bagay na ito. Hindi ka to the point na create para sa Sabat. Okay? Hindi ka totally create na to the point na ikaw ay magiging burden na sa'yo yung tinatawag na Sabbath day. Ginawa ang Sabbath day para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Kung minsan, baka ma-misinterpret natin, mga kapatid, pero pinapakita ng Panginoon dito po sa verse na ito, na tayo bilang isang tao, gift ng Lord yung pagkakaroon po ng Sabat. Ginawa ang Sabat para sa tao. Ginawa ng Lord yung Sabat, yung araw ng pamamahinga, para sa mga taong pinili niya. Can you imagine how blessed you are? Pwede na magligtas ka na lang ng Panginoon eh. Then habang buhay ka magtatrabaho. Pero binuo mo, ginawa ni Lord ang Sabat para sa tao. Hindi ka niya binibigyan ng burden, nakire-create kita para doon sa Sabat. Ako niyo po, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon, ginawa ko yung Sabat, blines ko ang Sabat para sa tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, blines ng Lord ang Sabat, create ng Lord ang time na ito sa bawat isa sa atin, bilang tayo mga pinili niya, bilang tayo mga niredeem niya. Again, it is a sign of redemption. Kaya kung may Sabat, at kung nire-record ka sa Sabat, mga kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Kung nakikita mo yung bigat na kinakailangan mo talagang umaten ng service, ng Sunday, kahit na may ginagawa ka, alam mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi katibayan lang yan na niligtas ka na ng Panginoon. So naunawaan po natin, mga kapatid, create ang Sabat, ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. So inaalis ng Panginoon yung burden sa bawat isa po sa atin na to the point na nakapokus na lang tayo sa tinatawag na ceremonial law ng Sabat na ginagawa ng mga Pharisees, na tinuturo ng mga Pharisees during that time. Na kung saan to the point na ultimo yung pagpipitas ng trigo ng mga alagad ay kini-question ng mga Pharisees during that time. Kaya ay pinapakita sa bawat isa sa atin, sa panahon po ng Sunday, sa panahon ng Sabat, sa araw ng pamamahinga, merong mga serious matter, gawin mo yan, mga kapatid, sa araw ng Sabat, walang problema. Pero hindi tayo darating sa punto na lagi na lang tayong merong serious matter na to the point na wala na tayong panahon sa Panginoon. Kasi ang tinuturo ng Panginoon, we are blessed because God blessed the Sabbath. Ito ay para sa tao. Araw ng pamamahinga, i-bless ng Lord ang Sabbath, binigay niya sa atin yung Sabbath, and it was a blessing na galing po sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, tayo ba kinakailangan ba natin ng ceremonial law? Pagdating po sa Sabbath day, kailangan pa natin ng ceremonial law. By the way, medyo papaalala ko lang po pala na baka medyo humaba tayo ng konti kasi gusto kong tapusin talaga siya eh.
Kasi meron tayong tawag dito, ayoko na siyang balikan ulit para makuha natin ng buo kung ano po yung tinuturo po dito po sa Sabbath day. Okay? So ito pong Sabbath day, mga kapatid, kaya ang tanong dito, and every time ba na meron pong Sunday service, meron pong Sabbath day, kailangan ba natin ng mga ceremonial law na tinuturo po ng mga Pharisees, na binibigay ng mga Pharisees, na laging sinisilip ng mga Pharisees? Kailangan ba na napakaraming ceremonial law o holiness law? Kung papansinin niyo mga kapatid, sa book ng Leviticus, kaya po nila kinikreate ang Sabbath is para makalapit sila doon sa Holy of Holies. Kung naalala niyo po yung tabernacle, yung tinuro natin tabernacle dito mga kapatid, na meron pong tatlong parte. Sa labas, sa gitna, di ba? Yung bronze altar, yung holy place, yung merong Holy of Holy, na kung saan nandun yung tabi, nandun yung Ark of Covenant, na kung saan yung mga paris, yung mga priest lang ang pwede makapasok doon. Yung mga taong i-appoint lang ng Lord para makapasok doon. Ibig sabihin, hindi talaga direct na nagkakaroon ng access ang tao sa Panginoon. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Scripture, tinanggal yung tabi, tayo po ay nagkaroon ng direct access. Kaya nga pag pinag-aaralan natin yung Kingdom Prayer, pwede tayong tumawag ng Ama namin. Amen? Sapagkat binibigyan tayo ng direct access. Tinuturing tayo na banal ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ang Sabbath, mga kapatid, hindi na natin ito ginagawa na something na parang ceremonial law, na para lang tayo ay maging banal sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat keeping the Sabbath, mga kapatid, is a God-honoring law. Ginagawa natin ang Sabbath sapagkat tayo po, ino-honor natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Hindi na po ito klase ng seremonya na kung saan mag-create pa tayo ng iba't ibang mga seremonya dito para lang sabihin na tayo ay mapalapit doon sa Holy of Holies. Doon sa lugar na kung saan dakong kabanal-banalan. Kasi kung naalala nyo nga po, yung tabernacle, hindi po talaga lahat may access sa ating Panginoon eh. Amen? Pero sa panahon ni Jesus Christ, nagkaroon tayong direct access, tinanggal yung tabing. Nakakatawag tayo sa Diyos bilang Ama natin. Amen? Kaya tayo, pag gumagawa tayo ng Sabbath, mga kapatid, hindi na ito something na para tayo ay mapalapit lang sa ating Panginoon. Hindi lang ito something na parang gusto lang natin maging banal o gusto lang natin maalis yung ating pong mga kasalanan. Hindi na po tayo dun sa bahagi na yon. Tayo po, narito tayo, umaatin tayo ng Sabbath, mga kapatid, sapagkat ipinapakita natin na gino-glorify natin ang ating Panginoon sa mga bagay na ginawa po niya sa ating pong mga buhay. Kung papansinin niyo mga kapatid, ito pong Sabbath na ito, idinagdag o inilagay sa Ten Commandments. Pag pinag-aaralan po natin ang Ten Commandments, mga kapatid, it is sum up sa dalawang commandment na lang, sa dalawang greatest commandment. Hindi nyo na matandaan, di ba? Yung 10, hindi nyo maaalala eh. Pero create ng Lord sa panahon ni Jesus Christ, na itong 10 Commandments, ginawang dalawang utos. Na kung naalala niyo po, nung time na tinatanong ng mga Pharisees kung ano ang pinakamahalagang utos, doon sa 10 utos, ano ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Love your neighbor as yourself. Kaya kung papansin natin mga kapatid, ang 10 utos, ang 10 commandments, kapag nababasa natin ang 10 commandments, it sum up to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And love your neighbor as yourself. Kaya po pag titignan natin yung 10 utos mga kapatid, yung unang 4, naalala niyo pa ba yung unang 4? You shall have no other gods before me. Ha? Ano pa? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Nakalimutan na. Ano yung pangalawa? Ano? You shall not make an idol. Okay? Tapos, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Diba? Huwag mong gagamitin yung pangalan
ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yung 3 utos na nauna. Tapos ngayon, ika-4, remember the Sabbath and to keep it holy. Okay? Alalahanin mo at ilaan mo ang araw ng pamamahinga sa Kanya. Okay? So kung papasin natin mga kapatid, yung unang 4, pertaining to love your God. It sum up to 2 utos na kung saan mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mahalin mo yung kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kaya yung unang 4, mga kapatid, tumutukoy yun sa pag-ibig mo sa Panginoon. Eh, nandun yung Sabat. And every time, itinuturo sa atin ng Panginoon. Yung Matthew chapter 27, nakasulat dyan. Sabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag-iisipin natin mga kapatid, yung 10 utos, lagi niyong maaalala yung 2 greatest commandment, yung ginawang 2 pinakamahalagang utos. Sapagkat ito yung panahon na tinatanong siya ng mga Pharisees kung ano po yung pinakamahalaga sa mga utos na ito. At tinabi ng Panginoon yung dalawang bagay na ito na pwede nating maalala mga kapatid. Kaya kung papasinin ninyo, kapag in every time na meron tayong gagawing Sabat, pagpapakita ito ng pag-ibig mo sa ating pong Panginoon. Amen? Tapos the following Sunday, ituturo na natin yung love your neighbor. Kasi yung unang 4, tumutukoy sa love your God, yung sumunod na 6, tumutukoy sa love your neighbor. Kaya yung ika-4 na utos na remember the Sabbath, ipinapakita po sa bawat isa sa atin mga kapatid, na kapag tayo po narito sa church, naglalaan tayo ng panahon, nakikita natin yung kahalagahan nito sa ating pong mga buhay. Pagpapakita ito, mga kapatid, ng ating pong pag-ibig sa ating Panginoon. At yung pag-ibig na yon, gift ng ating Panginoon. By the way, hindi mo naman talaga mamahalin ng Lord unless binigyan kanya ng gift na mahalin mo ang ating Panginoon. And every time, naaatin tayo ng Sabat, mga kapatid, naiisip natin yung ika-4 na utos, tumutukoy ito sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sana every time na aatin tayo, magkikip tayo ng Sabat, remember natin Sabat, yung honor natin ng Sabat, isa itong pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Na yung pag-ibig na yon ay siyang ring regalo ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya kung minsan isipin natin mga kapatid, alam nyo, siguro, ewan ko kung na-absorb nyo na, ang sinasabi ng ating Panginoon, yung ika-7 araw. Alam nyo ba, sa calendar natin, ang Sunday is the first day. Hello? Kung titignan nyo maigi, sa ating pong calendar ay, ang sinusunod talaga nating araw, pag Sunday, first day yon. Pag Saturday, 7th day. Diba? Ika-7 araw. Kung titignan natin mabuti, sa calendar natin, ay ang ika-7 araw talaga ay Saturday. Okay? Kaya nga ang tanong mga kapatid, kailangan pa ba natin talagang pag-usapan? At kailangan pa ba talaga natin maging, alam yun, kailangan ba natin magkaroon ng judgment pagdating sa kung anong araw natin gagawin o isi-celebrate ang Sabat? Kinakailangan pa ba nating talakayin? Kasi, alam nyo, ang mga Pharisees, word by word sila. Kung ano talaga yung ceremonial, kung ano talaga yung araw, kung ano talaga yung sinasabi sa Old Testament, yun talaga yung susundin. Kasi breaking the Sabbath is a capital punishment. Diba? Pero pag titingnan mo mabuti sa panahon natin ngayon, Sunday is the first day ng ating week. Kaya nga pag titingnan nyo yung calendar natin, Sunday nasa gilid eh. Diba? Tapos Monday, Tuesday, tapos dating sa dulo, Saturday. Ika-7 araw ay Saturday. So, ibig sabihin, paano natin titingnan mabuti itong bagay na ito? Kasi pag-aaralan pa natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, alam nyo, yung ating pong calendar ay nagmula po yan kay Julius Caesar. Kung kilala niyo po si Julius Caesar, isa po siyang Catholic leader na kung saan ito po yung gumagawa, ito po sila po dati yung nagpresenta sa atin ng calendar na ito, kaya nga po tinatawag na Julian calendar. Nagkaroon ng Julian calendar. At after po, sometime in 1582, mga kapatid, si Pope Gregory XIII,
Pope Gregory XIII, siya po ang nagpresenta ng Gregorian calendar. Okay? Ibig sabihin, nagbago na naman from Julian calendar to Gregorian calendar. Sa panahon natin ngayon, ang sinusunod natin ay lunar calendar na inadapt po natin galing po sa mga Chinese. Kung iisipin natin mga kapatid, kung pagbabasihan natin na parang dapat 'di ba Saturday, 'di ba dapat kasi kung sinabi ng Panginoon ikapitong araw, 'di ba dapat Saturday? Pero sa atin sa panahon natin ngayon, ewan ko, pero alam niyo bawat isa sa atin, ang pinakaunang araw na sinusunod natin ay Monday is the first day. Kahit sa government ka, first day mo Monday, 'di ba? Although sa calendar natin, ang first day is Sunday, pero sa atin yung mga practice po natin sa panahon po natin ngayon, sa modern age ay yung ginagamit po natin is yung lunar calendar na kung saan Monday talaga nakasanayan ay yung first day sa mga trabaho, tapos Saturday kaanim na araw, pagdating ng Sunday is ikapitong araw para sa atin. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, alam niyo sa ibang religion, pilit itong hinahalongkat. Pilit itong ginagawang ceremonial na something na magiging burden sa kanila, na to the point, i-stress nila yung sarili nila, kasi ang ginagamit nating calendar ay lunar calendar. Na-adapt pa natin yung sa Gregorian calendar, tapos may lunar calendar pa. Pag pinag-aaralan natin yan, hindi na po yan nakakatulong sa doctrine natin. Bakit? Pag kabisado mo ba yan, maliligtas ka? Amen? Ibig sabihin, hindi ito yung kinakailangan na maging basihan pa natin sa panahon po natin. Kaya nga pinag-aaralan natin eh. Yung Lord ng Sabbath is Jesus Christ. Si Jesus Christ yung nag-fulfill ng law. Si Jesus Christ yung gumawa ng isang bagay na hindi natin magawa. So makikita natin mga kapatid, tinatanggal ng Lord yung burden natin pagdating sa usapin kung ano pang araw. Tingnan niyo po yung Colossians chapter 2, verse 13 to 19. Kung paano po ito pinaliwanag ng ating Panginoon. Colossians chapter 2, pertaining to, yung verse 16 dito, ito yung Sabbath day. Pero basahin natin ng 13 to 19. Ay, wala ba dyan? Wala. Hindi ko pala na-highlight, ano? Sige, basahin ko sa Tagalog, sa English, ha? Basahin ko sa Tagalog. English pala ito, eh. Colossians chapter 2. Hindi ko pala nailagay dyan. Para makita lang natin. 2:13 to 19. Sabi po rito, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Lahat ng alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Okay? Sabi po ito, ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sa verse 16, sabi po rito, kaya huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Nakukuha niyo po mga kapatid. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayo magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakubaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo ay nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang makalaman. So napakalinaw nito mga kapatid. Pinapakita ko po sa bawat isa sa atin kasi baka maging questionable sa atin na pag sinasabi natin 7th day, ang ikapitong araw talaga natin ay Saturday. Okay? So ibig sabihin ba lumalabag tayo sa Panginoon sapagkat hindi natin ginusunod yung ating calendar, yung ating lunar calendar na kung saan ang Sabado ang ikapitong araw ng pamamahinga, ito yung araw ng pamamahinga. Pinapakita dito sa atin ng Colossians, mga kapatid, hindi na tayo saklaw
ipinapakita sa atin ng Panginoon na hindi na tayo saklaw ng mga ganitong klase ng aral. Pero mo, aaralin pa natin kahit hindi na isinulat sa Bible. Maliwanag na po yung tinuturo po sa atin na kung saan tinanggal ng Lord yung burden sa atin pagdating po sa mga bagay na ito. Ginagawa natin to dahil sa pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Pagpapakita ito ng pagmamahal at pag-ibig natin sa ating pong Panginoon na siyang regalo rin ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya po pagtatanungin sa atin, baka mamaya pag lumabas kayo dyan, pinag-aaralan niyo yung Sabat, hindi niyo ba alam ang Sabat ay Saturday? Hindi niyo ba alam na nagkakasala kayo sa Panginoon? Hindi niyo ba alam na mamamatay kayo sapagkat lumalabag kayo sa kasalanan? Nagkakaroon kayo ng kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, marami pong mga religious group na patuloy pa rin pinag-aaralan yung ganitong mga bagay. Patuloy pa rin hinahalungkat, patuloy pa rin, alam mo, dapat hindi ka dapat nag-birthday sa ganito, dapat pag nag-birthday ka, walang cake na bilog. Alam mo yun, dapat yung araw ng Sunday, dapat ganito mo ginagawa, na nakapokus pa rin sila until now sa mga ceremonial na kung saan ito yung basihan nila dahil sa ginagawa nilang Sabat, ito yung way nila para mapalapit sila sa ating Panginoon, para magkaroon sila ng paglilinis ng kanilang pong mga kasalanan. Pero hindi na ito ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Diniscuss din ng ating Panginoon doon sa Kolosas sa binasa natin, even yung araw kung kailan nyo gagawin ang Sabat. Amen? Pinapakita po sa bawat isa sa atin na hindi na tayo saklaw nito. Hindi na tayo saklaw ng mga katuruan na to, ng mga ceremonial na to. Hindi na to big deal. Ito yung mga gray area, mga kapatid. Alam nyo, even sa mga ibang church pinag-aaralan, dapat yung Pasko, ganitong araw, hindi dapat 25. Alam nyo, napakaraming mga churches na pilit nagiging ini-stress ang sarili sa kung ano yung araw, kung ano yung buwan, kung ano yung, di ba, kung ano yung dapat na ginagawa, dapat nakaluhod, di ba, dapat nakabahabang dress, dapat yung buhok hindi pinuputol, yung dapat dapat tuliin kasi yung paglilinis. Ganito ginagawa yung kaisipan ng mga Pharisees during that time, mga kapatid. Pero pinapakita sa atin dito sa ating pong pinag-aaralan na ang Sabbath day, mga kapatid, ginagawa natin ng Sunday, ginagawa natin ng whether ang tingin natin dito ay first day o ikapitong araw, it doesn't matter. Hello? It doesn't matter. Sapagkat ang importante na uunawaan po natin, mga kapatid, na itong Sabbath day ay para sa ating Panginoon at ginagawa natin to out of love. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon na nauna po nating naranasan. Kaya nga po, mga kapatid, hindi na natin kinakailangang i-stress ang ating pong mga sarili. Pagdating po dito sa Sabbath na ito, kung kailan lang natin to gagawin, kung kailan dapat natin siyang ginagawa. Kasi kung ito po yung natin pong nagiging practice, ito pong Sunday, ito po yung ikapitong araw para sa atin na ginagawa natin, ang Sabat, hindi na natin kailangan i-stressin ang ating pong mga sarili. Hindi na natin kailangan aralin pa ng aralin yung mga hindi na isinulat sa Biblia. Sapat na po yung ating pong napag-aralan na yung scripture alone, lahat tumutukoy sa kung ano po yung sinaad ng scripture. Pag sinabi po scripture, hindi siya natatapos sa Old Testament, pinapakita din natin yung katuparan nito sa New Testament. Amen? Na tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Upang tayo po ay magbigay ng karangalan at walang hanggang kaluwalhatian sa nag-iisang Diyos lamang. Ito po yung ating doctrine at ito po yung kinakailangan pagpukusan natin. Ito yung kinakailangan mas bigyan natin ng atensyon. Okay? So para hindi na tayo magkaroon ng problema kasi mamaya paglabas nyo, bilang may kakausap sa inyo, na alam nyo maraming mga groups ngayon, may mga certain group ngayon na very stress nila yung sarili nila kung kailan nila ikikip ang Sabat. Kung maaalala nyo, mga kapatid, na to the point na nagiging burden na sa mga religious group na ito, yung Sabat. Okay? Kung naalala niyo po, meron po tinatawag na Seventh-day Adventist. Ginagawa po nila yun every Saturday. Okay? Hindi natin kailangan i-judge yun, mga kapatid. Pero sa atin, bilang tayo dito sa CBMMC, ay pinapakita po natin, hindi na natin kailangan i-stressan ang sarili natin. Kung dapat ba Saturday, dapat ba Sunday. Okay? Ang araw ng Sabat, mga kapatid, ay araw ng paglalaan natin ng oras at pamamahinga.
oras para sa ating pong Panginoon. Hindi natin kailangang stressin kung anong araw natin ito dapat gawin. Alam mo, meron din tinatawag na Torah movement. Ito po ay totally demonic. Pag pinag-aralan niyo po mga kapatid, yung Torah movement, kasi pag sinabing Torah, ito yung tumutukoy sa limang sulat ni, limang kasulatan na ginawa po ni Moses. Yung first 5 books ni Moses, ito po yung ginagamit nila sa Torah. Alam niyo kung ano yung nakasulat doon sa 5 books na yon? Kung meron kailangan patayin, papatayin eh. Naka-strict sila doon sa ceremonial law. Alam niyo, yung Torah movement is trying to put the yoke of slavery, the yoke of bondage, the yoke of the law back onto the believers. Yung lahat ng bigat, lahat ng burden, ibinabalik nila sa mga believers. Dapat ganito kayo gagawa. Dapat wala kayong ibang gagawin. Dapat ganitong araw. Pagka nagbiwabag ka, papatayin. Dapat ganito mo siya, ganito ang daladala mo. Dapat ganito ang damit mo, ganito ang suot mo, ganito ang itsura mo. Ganun nila pinapakita yung religious group, mga kapatid, ng Torah movement. At napakarami mga religious group na patuloy na nakapokus sa kung ano yung ceremonial law pagdating po sa tinatawag na Sabbath day. Nakapokus sila sa kung paano gagawin ang Sabbath day. Kung anong seremonya ang nararapat at kung ano yung mga bagay na ito. Sapagkat ang paninaw nila ay nakapokus doon sa Leviticus na kung saan kapag ginawa nila ito, kapag sinunod nila yung nakasulat sa Old Testament, mapapalapit sila sa ating Panginoon. Ito yung way nila para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung maalala nyo, nung nasa Katoliko pa tayo, nung nag-aatin pa tayo ng Catholic Church, kung kayo po ay nag-aatin, minsan isipin natin, atin tayo ng church para mabawasan yung kasalanan, para luminis tayo. Diba? Pag bago sapatos mo, mapapatawad ka. Diba? So, ibig sabihin, pag tinitingnan natin, until today, mga kapatid, napakarami pong mga religious group na nakapokus pa rin sa ceremonial law, sa holiness law, na kung saan kapag ginawa nila ito yung gagawin nila sapagkat ito yung way nila para sila ay mapatawad sa kanila pong mga kasalanan, para linisin yung kanila pong mga kasalanan. Pero ibang-iba ito, mga kapatid, sa mga pinag-aaralan po natin dito sa church. Tayo po narito sa church, sapagkat naiintindihan po natin na tayo po ay pinili ng Panginoon. Na tayo po ay niredeem ng ating Panginoon. Naiintindihan natin yung pag-ibig ng Lord sa bawat isa po sa atin. Inaalis ng Lord yung burden na to the point parang ceremonial law lang yung gagawin natin sa church. Pero wag nating hayaan na tayo bilang isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng napakaraming alibay. Pagdating po sa araw ng pamamahinga na ibinibigay ng ating Panginoon. By the way, it is a sign of redemption. Kung totoong niredeem ka ng Lord, magre-respond ka sa Panginoon. Maglalaan ka talaga ng araw ng pamamahinga. Maglalaan ka talaga ng araw para sa ating Panginoon. Mga kapatid, the Sabbath should be something that we freely keep out of a love for God and a trust and a faith in Him. Ito po yung Sabbath, mga kapatid, na pinag-aaralan po natin. Ginagawa natin ito, malaya natin ginagawa ito na meron pong pag-ibig, merong pananampalataya at merong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Alam nyo, kailangan ito sa panahon po natin ngayon. Sapagkat marami po sa atin, sa panahon po natin ngayon, nakadepende tayo sa kung ano po yung magagawa po natin. Nakadepende tayo na ang ating pong kaisipan, nakadepende pa rin sa kung ano yung nagagawa natin. Na ang kala natin, ang lahat ng bagay nakadepende sa atin. Kapag ginalingan ko, magtatagumpay ako. Kapag naglaan ako ng oras, magkukuha ko to. Diba? Parang pakiramdam mo, yung ginawa mo, yun ang dahilan kung bakit ka nagtatagumpay. Pero dito sa church, mga kapatid, tinuturo po sa atin na hindi po lahat ng bagay nakadepende sa atin. Kasi even in the time of Sabbath, the Lord is still working sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pagpapakita ito, mga kapatid, ng ating pong pananampalataya. Kasi tayo, mga kapatid, marami po sa atin, sanay na sanay tayo. Na kinakailangan lagi tayo magtrabaho. Kinakailangan productive tayo. Kinakailangan mag-produce tayo. Kinakailangan lagi, alam mo, biruin mo, nasa church ka, nakmaating ka ng church, pero ang iisip mo, kung paano mo isasagutin yung yung tanong mamaya, paano ka magtatrabaho mamaya, iniisip mo yung kausap mo, meron kang business, meron kang appointment. Diba? Nasa church ka nga, naglaan ka nga ng araw
Hindi mo nga brinake yung Sabbath. Doon ka pa rin sa kung ano yung gagawin mo mamaya. Iniisip mo pa rin kung saan ka magsa-sideline, kung saan ka magtatrabaho. Nandito ka nga, pero wala dito ang isip mo. Kaya minsan nakakalungkot, buti nga ngayon wala na eh. Pero mo nasa church ka, pero may kachat ka. Ang hirap mo na. Buti dati kasi, hindi kipad eh. Kahit hindi ka nakatingin, gumagano, no? Ngayon, hindi mo na magagawa sa touchscreen. Titingin ka talaga sa cellphone mo eh. Hindi mo nga, umaating ka nga ng Sabat, umaating ka nga ng service. Kaya sabi natin, hindi na tayo saklaw, hindi na tayo binibigyan ng burden pagdating sa paano natin ikikip ang Sabat. Nandito ka nga, binigyan ka nga ng kalayaan. Regalo nga sa'yo ng Panginoon ng Sabat. Pero minsan, nandito tayo, pero iba yung mga bagay na ginagawa natin. Iba yung mga bagay na iniisip natin. Yung katawan natin, patuloy pa rin nagtatrabaho. Yung isip natin, patuloy pa rin tumatakbo sa mga bagay ng mundong ito. Sapagkat takot na takot tayo mga kapatid, na kapag tayo ay pansamantalang tumigil, titigil din ang pagiging productive natin. Na kapag tayo ay pansamantalang umupo at nag-focus sa Panginoon, pakaramdam natin na walang tayo ng double pay dahil Sunday. Pakiramdam natin, pag nandito lang tayo, sana nabuo ko na yung bubong. Pero dahil nandito ako, hindi ko nabuo yung bubong. Sanay na sanay kasi tayo mga kapatid, na kapag tayo ay tumigil sa trabaho, na kapag tayo ay nagpahinga, kapag tayo ay naglaan ng araw sa Panginoon, pakiramdam natin na pag-iiwanan tayo. Para tayong laging may hinahabol, para tayong palaging merong gustong kunin, gawin sa buhay natin, na to the point na ang araw ng pamamahinga ay isa-sacrifice na natin. Teka, meron pa akong gagawin. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pastor Paul, pagka emergency, ang exemption, kapag may emergency, pwede naman gawin kahit Sunday. Talagang emergency to eh. Pero mo, every Sunday na lang, emergency. Lagi na lang emergency. Lagi na lang tayo may emergency. Tayo po, mga kapatid, kayo po mismo nakakaalam yan sa ating po mga buhay. Takot na takot tayo na kapag pansamantala tayo nagpahinga, pansamantala pag tayo ay tumigil sa ating mga ginagawa. Takot na takot tayo na lagi may mawawala sa atin. Sayang mga kliyente. Pero mo pag Sunday, alam mo, challenge talaga eh. Pag Sunday, sa mga negosyo, doon talaga maraming kliyente. Doon talaga maraming customer. Pero pag Christian tayo mga kapatid, naiintindihan po natin na even in the time of Sabbath, hindi ka nga gumagawa. Pero ang Lord patuloy pa rin gumagawa. Pero ang Lord patuloy pa rin siyang kumikilo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yes, hindi tayo nandito dahil lagi lang tayo nakatingin sa blessing, lagi lang tayo nakatingin sa magiging balik ng Panginoon sa atin. Hindi natin ginagawa to dahil umaasa lang tayo na mamaya pag may sinaing na ako, mamaya may pagkain na kami, tapos pag uwi nyo wala pa rin. Hindi natin ginagawa ito mga kapatid dahil lagi lang tayo nag-expect ng balik galing sa Panginoon. Natatakot tayo na sa panahon na tayo po'y maglalaan ng araw ng pamamahinga. Pakiramdam natin merong nawawala, merong hindi natin nagagawa. Na sana kung hindi na lang sana ako umati ng church, sana natapos ko na yung trabaho ko, sana maayos na yung bahay namin, sana natapos ko na yung pagpapasahod, sana nagawa ko na yung, di ba? Sana natapos na yung palitada sa mga construction, di ba? Sana may kinita kami ngayon. Sana yung 500 pesos na kinita namin ngayon, sana doble dahil Sunday ngayon. Ang dami ngayong customer. Takot na takot tayo na kapag tayo po ay naglaan ng araw ng pamamahinga sa ating pong Panginoon, takot na takot tayo lagi sa mga bagay na mawawala sa atin. Nakalimutan natin mga kapatid na yung value natin, hindi lang siya na-measure sa mga bagay na na-accomplish natin. Pinag-aaralan po natin na ginagawa ng Lord before the foundation of this earth. Kumikilos na ang Panginoon sa buhay natin. Nasa kamay tayo ng Panginoon, hindi tayo may snatch kahit anong gawin ng kalaban. Sinusustain niya tayo sa ating pong mga buhay. Lagi tayong pinapanalangin ni Jesus. Can you imagine? Pero yung paglalaan natin ng araw ng Sunday, kinakatakot natin sapagkat lagi natin inaalala yung mga bagay ng mundong ito.
Yung mga bagay na mawawala sa atin kapag tayo ay pansamantalang tumigil sa ating pong mga ginagawa. Yung ating pong mga buhay, mga kapatid, hindi po ito naka-measure sa mga bagay na na-accomplish natin. Hindi tayo katulad ng mga Israelites during that time. Na everyday, even the Sabbath, wala silang Sabbath. Kinakailangan nilang gawin yung mga bagay na ito. Dapat dito lang na-define yung kanilang value. Pero dumating po ang katuruan po ng Sabbath. Dumating ang command na patungkol sa Sabbath day. Remember the Sabbath day. Ilaan mo yung araw ng pamamahinga sa ating pong Panginoon. Pinapasinungalingan ng katuruan ng Sabbath na tayo po ay kinakailangan na tayo po ay na-left behind kapag tayo po ay nagpapahinga. Pinapasinungalingan po ng katuruan po ng Sabbath day, mga kapatid, na kapag hindi tayo nagtrabaho, maraming mawawala sa atin. Pero alam niyo, sa totoo lang, kapag hindi mo na ilaan yung panahon mo sa Sabbath, yung araw ng pamamahinga para sa Panginoon, pakaramdam mo mas lalong pagod na pagod yung katawan natin. Laging may kulang. Laging merong hindi tayo lagi kontento. Parang laging may kulang sa buhay natin. Kahit pakiramdam natin, nilaan na natin yung buong panahon natin sa pagtatrabaho. Oo nga, nag-double pay nga tayo. Dumagdag na yung kita natin. Pero at the end of the day, kulang pa rin. Hindi kailanman magiging sapat ang mundong ito, mga kapatid. Sa kahit anumang bagay na meron po tayo. Ang pag-aaral po natin, mga kapatid, ng Sabbath day, tinuturo po nito sa bawat isa po sa atin that you are not God. Ang sinasabi po ng Sabbath, mga kapatid, hindi ka Diyos. You are not God. You are not a machine. You are not loved because you are productive. Tinuturo po sa atin ng Sabbath, mga kapatid, that you are sustained by grace. Biro mo, Sunday, sarado tindahan mo. Pero you are sustained by grace. Sarado yung salon mo, marami nakaabang, may mga magpapariban. Hindi ko alam, ba't pag Sunday talagang dami nagpapariban mo? Pwede namang Tuesday. Hindi, kasi natatrabaho kasi, di ba? Pero nandun yung pananampalataya natin, mga kapatid, na ang katuruan ng Sabbath day, mga kapatid, that you are sustained by grace. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya nga, minsan isipin natin, ang Lord ba, sa panahon ba ngayon, ang Lord ba nagpapahinga? Ang Lord ba hindi gumagawa? Alam mo, sabi ng John 5:17, my Father continues to work even to this day. Diri mo nakaupo ka dyan, nakatingin ka sa akin, ilang oras ang ilalaan mo sa church. Pero ang sabi ng Bible, yung our Father na tinutukoy natin sa kingdom prayer, yung tinatawag natin Ama namin, gumagawa kahit nakaupo ka dyan. Nagpo-provide. Alam ng Lord yung mga pangangailangan natin. Alam ng Lord kung ano yung makakabuti sa atin. Can you imagine, nakaupo ka dyan, naglalaan ka ng oras. Hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ng Lord. Sa mga salon nyo, sa mga tindahan nyo, sa mga negosyo nyo. Kaya magugulat ka na lang eh. Kahit hindi ka kahit umating ka ng church, kahit nawala yung parang kita mo ng Sunday, pero magugulat ka pagdating ng Tuesday, may income. Pagdating ng Wednesday, kompleto pa rin ang kita. Thursday, because God is sovereign. At ang Lord, even kayo ay nagpapahinga, gumagawa ang ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Scripture, mga kapatid, yung Sunday, yung Sabbath, yung araw ng pamamahinga, pinagpala ng Panginoon. Hindi siya ordinary day. Pinagpala siya ng Panginoon. God bless the Sabbath day. And Jesus is the Lord of the Sabbath. Amen? Alam niyo yung invitation ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28. Sabi niya,
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tinuturuan tayo ng Panginoon na ang kanyang pamatok ay magaan. Makakasumpong tayo ng kapahingahan sa ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Alam niyo, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. At tayo po bilang isang mananampalataya, we are waiting for our ultimate Sabbath rest. Tayo bilang isang mananampalataya, mga kapatid, hinihintay natin ang ating ultimate Sabbath rest. At ang ating ultimate Sabbath rest, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya po mismo ang Panginoon ng Sabat. Di ba nababasahin yung 12:1-8? Skip mo natin yan. Kasi same lang yan dun sa kaninang binasa natin sa Mark. Pero pinapakita lang dyan, mga kapatid, that Jesus is the Lord of the Sabbath. Ang Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Ang Panginoong Hesus na nagkikip sa bawat isa po sa atin. Siya po ang Panginoon nitong araw na ito. And God bless the Sabbath. Kaya kung isipin nyo, pag umaating ka ng Sunday, hindi man ito patungkol sa ceremonial law, hindi man ito patungkol sa pagpapawalang sala natin, hindi man tayo gumagawa ng kung ano-ano mga ceremonial law dito, mga kapatid. Pero pagpapakita ito ng ating pong pananampalataya, na sa panahon na tayo po ay nagpapahinga, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sa palagay natin, hindi tayo productive sa araw na ito, dahil nandito tayo eh. Biro mo, hindi ka nagbabasa ngayon, hindi ka nagre-review, hindi ka nagtatrabaho. Yung dapat na 5 patong na ng hollow blocks, hindi na nagawa. Bukas na ulit. Pero, nakadepende ito, mga kapatid, sa pananampalataya natin kung paano natin tinitignan na ang Panginoon ang siyang patuloy na nagsusustain sa bawat isa po sa atin. Na kinakailangan natin i-set aside ang lahat ng mga bagay sa buhay po natin upang maglaan tayo ng araw sa ating pong Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ginagawa natin ito hindi dahil sa burden natin, hindi dahil nang walang burden, mga kapatid. Ginagawa natin ito bilang tinuturing natin ito bilang regalo na galing po sa ating Panginoon. Na sa pamamagitan po ng araw na ito, mga kapatid, dito tayo mas lalong pinalalakas ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na nanalangin tayo dito, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Patungkol ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. Lahat ito ay patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, alam nyo, kung meron pa kita dito, ito po yung statement of faith natin pagdating po sa Lord's Day o pagdating po sa tinatawag na Sabbath Day. Isa ito sa mga bagay na kung saan pangahawakan ng church, ng CBMMC, pagdating sa tinatawag na Lord's Day, pagdating sa tinatawag na Sabbath Day. Ang sabi po rito, mga kapatid, actually, mabibigyan naman kayo yan, yung statement of faith natin, o yung kapahayagan ng ating pananampalataya pagdating po sa tinatawag na Sabbath o ng Lord's Day. Sabi po rito, we believe, ito pong CBMMC, we believe that the Lord's Day, the first day of the week, narinig na naman natin, first day of the week, because Sunday. Okay? So, hindi na siya magiging questionable. Okay? Diniscuss ko natin kanina na hindi na siya magiging questionable sa atin. The first day of the week is to be kept holy unto the Lord. On this day, believers are to gather with the church for the public worship of God, devote themselves to the ordinary means of grace, and set aside ordinary worldly concern as much as possible, except, may exemption, diniscuss ko na rin ito kanina, mga kapatid, except for works of necessity and mercy, that they may delight in the Lord and honor Him in all things. May Tagalog version po yan. Sabi po rito, ang ating pong kapahayagan ng ating pananampalataya pagdating po sa Lord's Day, mga kapatid, at ito po yung pinangahawakan natin. Naniniwala kami na ang araw ng Panginoon, ang unang araw ng Sanlinggo, ay dapat italaga bilang bahagi na araw para sa Panginoon. Sa araw na ito, ang mga mananampalataya ay tinatawag na magtipon kasama ang iglesia upang sambahin ang Diyos bilang isang katawan.
makibahagi sa mga karaniwang paraan ng biyaya na itinalaga ng Diyos, tulad ng pagngangaral ng kanyang salita, panalangin, pag-awit at mga ordinansa, at hanggat maaari ay isang tabi ang mga karaniwang gawain at alalahanin ng mundong ito. Maliban sa mga gawain kinakailangan at mga gawa ng awa. Yan po yung exemption na pinag-aralan natin kanina. Biruin mo, manganganak na nga naman si Ate Anga, bilang nasa church pa rin, di ba? So merong ganung exemption. Maliban sa mga gawain kinakailangan at mga gawa ng awa. Sa ganitong paraan, natututo tayong magalak sa Panginoon. Italaga ang araw na ito sa Kanya at parangalan siya sa lahat ng ating ginagawa. So ito po yung ating pong statement of faith pagdating po sa Lord's Day. Actually, marami po ito. Pero pagdating po sa Lord's Day na tinatalakay po natin, o yung Sabbath Day, ito po yung pinangahawakan ng ating pong church, ng CBMMC. Amen? Actually, magkakaroon naman kayo ng copy nito at lagi nyo itong mababasa. Mga kapatid, ang malalim na kapahayagan po pagdating po sa tinatawag na rest day na ito, na kapahingan or araw ng pamamahinga. Hindi lang po ito tumutukoy sa araw na kung kailan kayo tahimik, kung kailan kayo nasa bahay, nagpapahinga, nakakuyapoy, nagne-Netflix. Hindi lang ito tumutukoy sa quiet schedule, mga kapatid. Ang araw ng pamamahinga o ang araw ng pahinga ay matatagpuan lamang natin kay Kristo. Amen? By the way, rest is not the absence of work. It is the presence of God. Ang araw ng pamamahinga, mga kapatid, hindi siya simpleng hindi ka trabaho. Ang pahinga na tinutukoy po natin at pinag-aaralan po natin ay matatagpuan lamang natin sa ating pong Panginoong Hesus. Mga kapatid, nagbibigay siya ng kapahingahan sa pusong nababalisa, sa pagod na kaluluwa, sa lingkod na may mabigat na pasanin, at sa mga pinili niya na nangihina at nakakalimot na ang Diyos ay nananatiling tapat kahit ikaw ay pansamantalang hihinto sa iyong nakakapagod na responsibilidad. Mga kapatid, ang Sabat ay hindi lamang paghinto sa trabaho. Isa itong tanda na tayo ay hindi na alipin. Ito ay pagsamba at pagtitiwala. Isa itong lingguhang paalala na ang Diyos ay nananatiling Diyos kahit tayo ay narito sa araw ng pamamahinga. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Or dapat hindi lang ito ang basta itanong natin sa ating mga sarili. Huwag lang natin basta itanong kung tayo ba ay busy. Huwag lang natin basta itanong sa ating mga sarili kung busy ba ako. Kasi kung busy ka, malamang hindi ka na naman aatin. Malamang mawawalan ka naman ng panahon sa ating Panginoon. Huwag lang natin basta itanong kung busy ba ako. Tanungin natin ang ating sarili bago tayo manalangin, mga kapatid. At kayo lang po ang makakasagot nito. Tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay ba akong nagtitiwala sa Diyos ng sapat upang maglaan ng aking oras at panahon ng pagsamba sa araw ng pamamahinga? Let us ask ourselves, do I truly trust God enough to dedicate my time and my day of worship on the Sabbath day? Kayo lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Na kung tayo ba ay tunay na may pagtitiwala sa ating pong Panginoon sa kabila ng mga kabisihan na ating pong ginagawa. Na sa araw ng pamamahinga, ang Diyos ay nananatiling Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito po ang salita ng Diyos at ito po ang ating pong ang salita ng Diyos patungkol po sa tinatawag po na remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mensahe na ipinarating niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa biyaya, salamat po sa lahat ng mga bagay na patuloy niyo po itinuturo sa bawat isa po sa amin, mga Panginoon, sa bawat isa po sa amin na patuloy po namin naunawaan kung ano po yung kahalagahan ng Sabat, kung ano po yung kahalagahan ng araw na ito, ng araw ng pamamahinga. Panginoon, salamat po sa oras na ito, na bagamat hindi kami
nakaayon na sa mga ceremonial law, hindi kami nakaayon na sa kung paano kami mapapatawad sa aming pong mga kasalanan. Tinatanggal niyo, Lord, yung burden sa amin sa pamamagitan ng mga aral na ito, Panginoon. Pero itinuturo niyo rin sa amin, Panginoon, na kami bilang isang taong ni-redeem, kami po yung binibigyan niyo po ng blessing ng ito pong Sabat na ito, Panginoon. Maraming pong salamat na lagi po namin tignan ito pong araw ng pamamahinga, ito pong araw ng linggo, Panginoon, ay blessing niyo po sa bawat isa po sa amin. Bilang tao, bilang kami po ay niligtas niyo na, bilang kami, Panginoon, ay ni-redeem niyo na. Lord, salamat po dahil sa nakakapagod na mundong ito ay napakarami po namin alalahanin, napakarami po namin mga bagay na dapat gawin, dapat i-accomplish, dapat namin tapusin, dapat namin gawin, Panginoon. Nakakapagod po yung mundong ito. Pero salamat po, binigyan niyo po kami ng biyaya ng Sabat, na kung saan ito yung araw na pwede namin ilaan sa inyo, yung aming pong pagpapasalamat, yung aming pong pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng Sabat, ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, na ito pong araw ng linggo ay blessing sa bawat isa na niligtas nyo na, Panginoon, at pinili nyo. Maraming pong salamat na patuloy nyo pong itinuturo sa bawat isa po sa amin na ang aral po at ang inyong pong commandment patungkol po sa Sabat ay pagpapakita po, Panginoon, ng aming pong pag-ibig sa inyo, na siyang biyaya nyo rin sa amin, Panginoon, kung bakit namin kayo nagagawang ibigin. Salamat po, Panginoon, sa blessing ng pananampalataya, na kung bakit kami naririto, na every time na kami po ay umaati ng lingguang service namin, Panginoon, ay pagpapakita rin ang aming pong pagtitiwala sa inyo, na hindi po natitigil yung inyo pong ginagawa sa buhay po ng bawat isa po sa amin, bagamat kami ay pansamantalang hihinto sa amin pong mga ginagawa. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe na inyo pong ipinarating sa bawat isa po sa amin, na lagi po namin alalahanin ito pong araw na ito, sapagkat ibinilis niyo ito, Panginoon, para sa mga taong niligtas niyo. At isa itong malaking pribilehiyo sa bawat isa po sa amin, na lagi po namin ilaan yung aming oras, yung aming panahon, sa aming pong paglilingkod, sa aming pong paglalaan ng oras at panahon sa araw po na ito, Panginoon. Maraming pong salamat na pinapakita niyo po sa bawat isa sa amin, na hindi po ito kawalan sa aming pong mga ginagawa. Bagkus, Lord, isa itong pagpapakita ng aming pong pagtitiwala sa inyo, ng aming pong pananampalataya, na sa mga panahon na ito, na bagamat meron kaming tinigil na trabaho, bagamat meron kaming pansamantalang hinintong ginagawa, pero nandiyan ka, Panginoon, patuloy mo kami sinusustain. Yung sustaining grace, Panginoon, nandiyan po para patuloy na maintindihan po namin na lagi kang nandyan, hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, dito po sa Sabat day na ito. Nawa patuloy po namin maunawaan to. Ang bawat mananampalataya, ang bawat pinili niyo, Panginoon, nawa patuloy po namin maunawaan na ito po'y biyaya niyo po sa bawat isa po sa amin. Isabrigi, Panginoon, na kami po'y pinagpagpapahinga niyo sa araw po na ito, sa nakakapagod na linggo, sa araw-araw na ginagawa po namin sa amin po mga buhay. But at the end of the day, Panginoon, nasa inyo po ang katugunan sa lahat po ng amin po mga pinapanalangin. At kayo po, sa iyo po nagmumula ang lahat ng mga bagay na meron po kami sa mundong ito. Maraming pong salamat. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.